talaga. Pwede ko ba din dito yung nagpasara? Wala talagang hindi kami kinausap, di nakipag-negotiate sa amin. Wala, strike talaga, take down. Why would you do such a thing, di ba? Parang di ka nag-iisip dahil lang nainis ka, kinover namin, tumataas yung views, wala ka nakukuha, strike it down. Paano mo binuhat yung sarili mo? Ang pinakauna ko inisip, kaya ko ba? Andyan yung banda ko. Andyan si Erwin. Andyan yung mom ko. Kanina ko ba to gagawin? Sa supporters ko, sige, babangon ako. What's up mga Skynam? Ito nga pala ang paborito yung Tio, si Tio Bry. At syempre, nandito tayo na naman sa another episode of Tio Bry Podcast na kung saan ang podcast na lahat ng manyak ay may purpose. Yan. So napaka-special ng araw na to dahil syempre, meron na naman tayong special guest ngayon. Pero bago yan, this special guest deserves a drum roll. Syempre, etong guest natin, siya ang nagpauso ng live stream na performance nung pandemic. Siya yung isa sa mga nagpasaya sa atin ng todo nung times na natatakot tayo, yung times na nagpe-face mask tayo, madami tayong worries. Siya yung pinapanood natin at nagbibigay saya through her music. At syempre nung sumikat siya dahil nung dun sa pagla-live stream, nagkaroon na siya ng madaming endorsement, sobrang umangat siya, dahil madami nga siyang napasayang tao, ayun, dumami yung gig din. Siya rin yung nagpauso ng live stream na tugtog. Kumbaga, nagkaroon ng idea na pwedeng manood ng live band ang mga tao through just live streaming. So, yung mga Christmas parties, medyo nabuhay ng mga kumpanya. At syempre, nakatulong din siya sa industriya ng pagbabanda dahil at least nagkaroon ng idea yung mga kumpanya, nagkaroon din ng mga live stream. At ngayon, syempre, busy rin siya sa US tour. So, isa siya sa mga paborito niyong singer. Ang walang iba, kundi si Gigi Delana. Yan. Hello. Thank you, Tio Bry, sa pag-guest sa akin sa podcast mo. Hello sa mga ka-Tio Bryceness dyan. Hello mga po. Skynam. Bakit Skynam? Skynam, kabaliktaran ng Maniacs. Skynam. Ang galing. Yun siya. So, si Gigi nga pala, sa mga hindi nakakaalam, si Gigi, nung time na nag-collab kami nun, siguro mga nasa pa lang ako nun, no? 500, 600 subscribers. Kailan to ulit? Nahirap ako. That's 2021. Tagal na. Tagal na. 4 years ago. So si Gigi, yung isa sa mga nag-support sa akin na at that time, hindi naman niya kailangan makipag-collab sa akin. Sobrang peak ng sikat niya nun. Pero nakipag-collab siya sa akin through the help of Opa Jake. Siyempre, dahil si Opa Jake, banda rin ako before. So, tumutulong din si Opa Jake sa banda ko before. So, siya yung nag-ano sa akin. Tapos yun, nakita mo yung video greet mo sa akin. Yes. Na ganyan. Ako pa doon. Lusog-lusog ko pa ng doon. Malusog ka ba doon? Parang parehas naman. Hindi ba? Mas ako noon, mas chubby ng konti. Okay. Hindi pa ako nag-diet nun eh. Hindi pa ako nag-diet. So ngayon ba nagda-diet ka na? Siyempre dahil medyo kumikita na, ganyan. Maganda na yung kinakain ng mga pagkain, maayos na. Mas more on lang ako ngayon sa sarili ko. Mas conscious ako sa kinakain ko. Mas gusto ko healthy ako. Mas gusto ko yung kinakain ko tsaka yung yung iniinom ko everyday, yung Totoo gamot, yan. kailangan healthy living talaga yung gusto ko ngayon. So madaming lessons na natutunan this past 4 years. Dami. Alam ko, iisa-isay natin yan mamaya. Iisa-isay natin. Okay. Pero ito muna, kasi madami na ako napanood na interviews. Alam na nila kung paano ka nagsimula, paano ka saan ka Pero ang question na umaano sa akin, why singing ang napili mo? Nagpe-play ka ba ng instruments na iba? Dati, pero pahapiyaw lang. Di ko talaga inaaral eh. Okay. Nag-drums ako kahit koonti. Wow. Tinuruan ako ni Kuya Romy, yung drummer ko sa GG Vibes. Gitara. Nagigitara ako. May mga alam akong kanta sa gitara. Pero hindi katulad ng iba na yung grabeng... Hindi magitara. oyus. Grabe kahit ako hindi rin oyus. Hindi oyus. Lang ako, yung mga DAG, mga ganyan. Pero more on singing talaga ako. Singing and dancing. Okay. So singing and dancing ang mo. Pero nakakakanta ka ng, halimbawa, may gitara or whatever.
Oo naman. Pero kailangan ko parang konting practice para masanay. Kasi mahirap mag-strum ng gitara kapag kumakanta. Parang ang hirap isabay. Okay. So when was your first professional gig? Ilang taon ka nun? When I say professional, yung may binayad na pera. No, talaga ba? Di ba? Yun naman ang yun ba? Yun ang ano, Pero di kailan? kasama gig hindi contest Oo. Gig, I was 8. 8 years old. 8 years old, SOP. Okay. So, nag-SOP ka na nung 8 years old? 8 to 9, parang ganun. 8 to 9 years old. Kasi yun yung time na sumali ako sa Popstar Kids. Okay. Popstar Kids, season 2. Okay. Season 2 ako noon sa QTV11. Ang tagal na noon eh. So yun yung time na nasa GMA ako, nakakontract ako sa kanila for 5 years. So yung pinaka first gig ko na natatandaan ko is SOP, and meron pa na parang comedy show na kasama ata sila Sir Jano and Kuya Ogie. Parang comedy show siya na parang nasa tindahan kami. Tapos nag-guest kami ng naka-school uniform ako. Pero I was so young back then. So hindi ko na rin matandaan. Pero bayad ako. Yan. Okay. Magkano, if you don't mind, magkano yung una? Yung una, nung 8 years old ka? Magkano yung first bayad sa akin sa SO? Hindi ko na matandaan eh. Oh. Pero parang sapat siya for our pamasahe. Wow. Yes, sapat siya. Pamasahe and kain. Nung time na yun. Siyempre, I was so young. Oh. Kain syempre, Jollibee, kain restaurant. Jollibee lang. Yan. Oh. Siyempre, di ko natanda. And ano pa lang naman ako na, I was starting talaga. So, talagang expect mo na maliit lang talaga bayad. Oh. Tsaka siyempre TV. Yes. Yes. TV siya. So parang ang tao nun pag TV, grabe yung power ng TV. Exactly. Game. Diba? Game GG. talaga, yes. Diba? GG vibes. Diba? Parang ganun. So pero who inspired you to sing? Sa parents mo? Ay, my mom. My mom talaga. Siya yung pinaka-unang nakadiscover na may boses ako. Pwede ko ba ikwento? Oo, pwede. Go. Na-discover niya ako na kumakanta ako when I represent myself nung nasa school ako. Super young talaga. Kinuwento lang to sa akin ni mama. Sabi niya, anak, nagpresenta ka na kumanta ka ng Lupang Hinirang, sabi ng teacher mo. And nung time na yon, hindi ako nagsasalita sa bahay. Okay. Or ganyan. So ang sinabi ng mama ko, kakanta yan? Hindi ko pa narinig magsalita yan. Tapos nung narinig nila akong kumanta ng Lupang Hinirang, national anthem natin, doon niya na-realize na may boses ako, nasa tono, ganyan. Tapos siya na yung nagmulat sa akin sa mga kanta ni Aiza Sigera, Carol Banawa, yung mga time na, tapos Jolina, ganyan. Yun yung mga una kong kinanta, yung mga kanta ni Aiza before. Ano nga ba yung kanta ni Aiza before? Batang Aiza o matanda na Aiza. Pagdating ng panahon? Yes! Pagdating. Ang tanda ko na, Diyos ko po. Yun yung... Bata ka pa nun? Yes. Matanda na ako nun eh. Ilan taon ka na ba nun, Bray? 20 plus siguro? Ilan taon ka na ba ngayon? Ngayon, 45. Hindi halata. You look young. Umiinom ng dugo. Vampira. Vampira. Para ka lang mga nasa 35, ganun. Thank you. Kaya love kita eh. Kasi masyado kang mapagmahal sa mga friends mo. Kaya yun. Okay, so kumanta ka. Doon niya na-discover. Yes, doon na-discover ni mama. And doon niya talaga ako parang tinuruan na. Doon niya ako, siya talaga kasi, siya lahat eh. So, naging stage mom talaga siya. Talagang tutok siya sa akin sa pagkanta. Magagalit yan kapag mali yung diction ko. Wow. Ini-ensayo niya talaga ako. Alam mo bang siya yung nag-ano sa akin na, anak, kailangan mo mag-whistle. Whistle yung ginagawa ni Mariah Carey. Whistle. Pinapractice ko yan. I can whistle before. Pero kasi sabi ko, hindi ko kayang gawin yung super taas na whistle. Siyempre, bata. Sipol. Iba yun. Hindi ko kaya yan. Hindi ko kaya sumipol. So, siya yung nag-training. Everything. Siya yung nag-training sa diction, voice, pero not technically Singer ba siya? Hindi. Ang sabi niya sa akin, kumakanta siya sa choir.
So singer siya, pero hindi professional. Okay. So alam kong kahit pa paano sa kanya ko rin naman yung voice. Kasi kumakanta siya nasa tono rin siya Tapos, I think, dahil nung bata pa daw ako, kinuwento sa akin to ni mama. Nung bata ako, naririnig ko daw, naririnig ko kahit pa paano nagpa-practice yung tita ko kasi yung tita nanet ko na kapatid ng mom ko na mas matanda sa kanya, kumakanta kasi sa Japan. Ayun. Nagpa-practice sa bahay. I think parang akala ni mama dun ko namana. Biyahero pala. Biyahero si tita nanet ko. Okay, so dun mo nakuha. Kumbaga parang Siguro. meron sa lineage yung talagang kumakanta na ano. Tapos, ang wina-wonder ko nun, paano kanya tinetrain, no? Na knowing na hindi siya nag-professional singer. Paano niya natuturo? Siguro nag-aral din siya or whatever or talagang inano niya paano yung ituturo sa'yo? Si mama kasi gusto niya lang ako mag-practice everyday. Okay. Pina-practice niya ako everyday. Bumibili yan ng mga karaoke na CD. Okay. So doon ako nagpa-practice sa bahay, ilalagay ko yan sa, yung VCD pa, VCD, ilalagay ko yan sa VCD, tapos yung TV namin na maliit, syempre lalabas lyrics doon, kakanta lang ako. Minsan, yun yung pastime ko, gusto ko lang kumanta, ganun, karaoke, ganyan. Tapos, nung nag-Popstar Kids na ako, doon niya ako pina-voice lesson. Ito yung grand finals ng Popstar Kids. Sa Alabang to, nakalimutan ko na yung name pero magaling din siya. Doon nag-voice lesson ako. Pwede mo i-shoutout yung nagturo sa'yo nun? Shoutout po doon sa nagturo sa akin. Nakalimutan ko na po yung name niya. I was so young. Okay. Pero kilala ko siya sa face. Okay. Nakalimutan ko na lang po yung name niya. Sorry proud po. yung anong yun, no? Kasi kung ako, meron akong voice, dito nag-aral si Gigi Delana. Parang gano'n doon ko, parang yun ang... So, ang tatay mo, hindi siya nakapag-inspire ng... Si Papa. Kasi separated na sila. Okay. Separated sila since I was... Sabi sa akin ni Mama, 1 year old. Wala na kami sa poder ng tatay ko. Hindi talaga Wala. Okay. Tapos ngayon, nagbanda ka na, di ba? Kailan ang first na banda mo? Ilang taong ka? First banda ko? Kahit yung mga yung session, ganyan. Sumasampa ako kasama. Ano ka ba? Nag-show band or Wedding. Solo. Wedding band. Wedding band, okay. Yes. Kailan to? Ilang taon ka? 14, 15. Grabe, ang aga mo pala yun talagang Namulat nagtrabaho. 14, 15. So si Mami nandun din siya. Kasama mo lagi. So yung wedding band mo na yun, ilang beses ka tumutugtog in a week? Yung wedding band na yun is Serenata. Serenata Strings. Narinig ko na yung Serenata. Serenata Strings, yun yung banda namin nila LA, nila Erwin, nila John, nila Chuck. Yung mga dating band members. Okay. Si Chuck kasama Si Chuck, mo na. yes. Siya yung pianista talaga before na... Okay. Meron kasi kaming parang, parang A-B, parang ganun. Parang, nakalimutan ko yung tawag eh. Hindi pwede to, yung isa, B. yes. Hugot-hugot. Yun yung first na banda ko. Na sumampa talaga ako na ako yung singer. Serenata, wedding, debuts, minsan patay, sa patay. Malakas yun. Yun yung, kaya nga ako, yung anak ko sinabi, gusto kong maging rockstar, wag. Wedding star ka. Wedding star. Mas may pera. So, wedding nga nag-start sa'yo. Okay, hindi ka nakatapos ng school, no? Hindi. Kailan ka huminto? Huminto ako, nasa gitna second to third year. Kasi nag-change ako ng course. Nag-change ako from accountancy to HRDM. So kaya nasa gitna ako. Gigi Delana, accountant? Parang hindi ko ma-imagine. Hindi mo imagine. Di ba? Hindi ko ma-imagine. Tapos kailan mo naisipan na, okay, buuin na natin yung yung Gigi Delana, mag-live stream tayo, Matagal na process siya Hindi talaga ako yung nakaisip. Wala akong
hindi ba to, paano ko ba to sasabihin? Hindi ako yung nag-isip ng process. Kaya lang siya nabuo kasi it's because of pandemic. Pinupush ako ng director-producer namin na si Erwin. Naggumawa ka ng content, ganyan. Nandito na eh. May maliit kami studio kasi before. Nakapunta ako doon. Yun napunta. At Yes. grabe yun. Parang Sa banyo. Visayas. Ang dami nangyari doon na, nung time na yon hindi ko alam kung ano yung mangyayari sa buhay ko. Kasi sanay ako ng, inuutusan ako. Sanay ako ng sumusunod lang sa utos, sanay ako ng may ganitong sked o ganito, ito yung call time, pupunta ka dito, punta ka sa ganyan, ganon. Kumbaga, sinasabi lang sa akin, susunod lang ako. Okay. Noong time na nagkaroon ng pandemic, na retrench ako sa Showtime kasi kailangan magbawas, hindi ko alam gagawin ko noon. Tapos pandemic pa, nawala lahat ng gigs, my mom was sick. We started to do, ito yung una na mag-gig ako na naka-1 online. Buti na lang kahit paano may nakakakilala pa rin sa akin or may mga kakilala si director-producer namin na si Erwin. Ayun, doon nag-start. Kumanta ako ng We've Only Just Begun. We've Only Just Begun, tapos yung suot ko ng puff sleeves. Tapos green na puff sleeves yun. Tapos after nun, pinost ni Erwin sa YouTube channel ko. Nung pinost niya yon, nagulat na lang kami. Hindi ko alam kung 1 month, 2 months, 3 months, biglang nag 1 million. Wow. Bigla siya nag 1 million. So sign na, no? Sign na yon. Tapos yung time na yun, nag-live streaming na rin ako ng solo ko, ng -1. And then, saan to? Bigo? Ano? sa Facebook. Facebook, Sa Facebook. okay. Tapos, phone pa lang yung gamit namin noon. Tapos, doon na paunti-unting pinasok yung band members. Si John yung nauna, tapos sumunod si Romeo, tapos sumunod na ata si Jake, tapos si LA. Si LA yung dati naming gitarista. Sino may kilala kay Jake? Yun, doon ako curious. Sino may kilala kay Jake? Kay Jake, sa amin, Oo. ako. Ikaw ang naghugot sa kanya. Saan? Sa banda. Kumbaga, sige, sali ka dito. Parang gano'n. Hindi, na kami talaga. Wedding band na kami. Hindi ko alam kung sino nagpasok sa kanya sa Serenata before na wedding band eh. Pero, Okay. I think ata si Chuck eh. Si Chuck ata kasi ang alam ko si Chuck yung may kakilala kay Jake noon. Kasi si Opa Jake nagse-session sa amin noon eh. Kaya Ay, talaga? sobrang barkada ko. Urbanation yun. Nung nawalan ng bass Urbanation. nawalan kami ng bahista. Si Jake yung nagbe-bass sa akin. Tapos nung nagsa-start ako mag-content noon dati, nung di sinasali ko rin si Jake. Kasi puro nga kami kalukuhan eh. Ni na Paulo, ni na Aris. Diba? Sila yung sinasali ko sa vlog. At that time, parang, hindi ako pwede mag-shoot nito kasi meron kami ni Gigi. Sabi niya, meron kami live stream, ganyan. So siya, hindi rin niya alam na, pero siguro may pakiramdam na si Jake na puputok to, ayos to. Nakitaan niya ng future, parang ganun. So, go with the flow lang din siya. Tsaka at that time, nakamotor si Jake. Kaya ako natutuwa ako kahit kay Aris, si Aris, PA namin dati, yung PA mo ngayon, di ba, nakakatawa. Sobrang bait nun, Nakakatawa siya. Aris. Mabait yun si Aris. Sobra. Madami kaming kalukuhan. Pinagyaan na nun. Example naman ng mga kalokohan na yan. Naku po! Naku mo! Okay. Eto, sample. Sabihin ko, pwede ba to online? Okay? Napaka ng banda namin. Sobrang yung banda kasi namin, Urbanation, parang kami, ang pop yung tugtugan, R&B, pero yung namin, yung the way kami mamuhay, sobrang maloko talaga. Okay. So ito yung pinakamatinding meron kaming time na, kinuwento ko na kay VJ ito pero sige, kwento ko ngayon. Meron kaming time na, ako rin, napaka-gago ko nun. Oo. Meron kaming time na nasa Pampanga kami. Okay. Tapos meron kaming trip nun na parang, sige, kuha tayo ng babae. Ganyan. Tapos si Aris, kailangan, mo ganyan. Tapos manonood kami. Ganyan si Aris, parang, ayoko. Ganyan. Si Aris, parang ayoko. Sabi ko, sige, pag hindi mo ginawa yan, hindi ka kasama sa Cebu. Yung Cebu namin at that time, pagka, 5K, di sabi niya, sige, payag.
Di kuha kami. Hanap na kami nung nagpapadive na kami. Hanap na kami nung wala kami nahanap. Wala. So pagbalik namin, sabi ko kay Aris, sabi ko, wala kami nahanap, nakaligtas ka. Sabi ni Aris, paano yan, Tio Bry? Nakainom na ako ng Robust tsaka extra juice. Sabi ko, bahala ka dyan. Yun yung Tapos yung unang, kawawa si Aris talaga. Tapos yung unang sakay niya ng eroplano, sa amin yun. Sa inyo? Boracay. Naninigas yung leeg ni Aris naninigas yung paglipad. Pero Tawa ko ng tawa. Boracay, maliit lang yung aeroplano. Yun, isa pa yun. Kaya talaga nanginginig siya. Parang, relax ka na. Relax. Mabubuhay tayo. Ganyan. So ngayon ako looking back, parang umayos yung buhay niya talaga. Kung maganda, lalo na punta sa inyo, lalo na yung Anyways, going back dun sa'yo, okay, nagsimula na live stream. Okay. So kailan yung unang live stream ng As GG Vibes? As GG Vibes, di pa kami GG Vibes nun. Noon time na yung first live stream namin, ang tawag namin sa sarili namin, Soul Band. Mga pangalan, showman na showman. Biyahe. Pero kasi, bago maging Soul Band, Serenata Strings, tapos naging Serenatas New Perspective, tapos naging New Perspective na lang, tapos biglang, parang di nag-work tong tatlong to palitan natin. Tapos lahat kami nag-suggest. Parang hot stop yung mga tunog Tapos biglang, hindi ko alam kung sila nakaisip na Soul Band. Pero Soul Band. Yung yung... Hindi naman si Romeo yung nakaisip ng Soul Band. Parang naman. sa niya, parang tingin ko siya Yan. Hindi naman. Hindi ko alam kung paano buo yung Soul. Basta Soul Band kami. Tapos yun yung pakilala namin sa live streaming. Tapos hindi pa rin nagwo-work. Soul Band. Pero yung first live streaming namin as Soul Band, 2019 ata? 2019 ba pandemic o 2020? 2019 nag-start. 2019 Hindi, 2020. 2020. So parang 2019 nagparamdam na sa China. Yan, okay. 2019, so parang starting ng 2020. Yun yung first live streaming namin. Pero hindi ko na matandaan yung date. Pero bakit nyo naisip na live stream? Kasi walang gig, walang ganun lang, trip lang, Hindi ko na matandaan, promise. Pero nag-live streaming kami, ang pinaka natatandaan ko because of my mom. Parang fundraising siya for my mom. Kasi nung time na yun talagang hindi ko na alam gagawin ko, lumala yung sakit ni mama. Stage 4A siya nun. Stage 4A si mama nun, breast cancer. Nakikita ni Erwin, syempre kasama ko siya araw-araw Nakikita niya na umiiyak ako, hindi ko alam gagawin ko, malungkot ako. So siya din yung nag-isip, siya ata tsaka si John, di ko alam, or siya lang, nag-isip na mag-live stream tayo. Parang tinanong niya ata sa banda kung okay sa kanila. Tapos ayun, tinulungan nila ako. Yun yung pinaka natatandaan ko kung bakit kami talaga nag-pursue. Yun yung sa Visayas, yung studio yes, na yung maliit na ganun lang, pahabang ganun. Super na liit ngayon, nun. banyo mo na lang. Hindi naman. Yun. Gawa ng fundraising. Kaya na-pursue namin parang yung whole live streaming namin nung pandemic is because of my mom. Fundraising and of course to, syempre, mapasaya yung mga OFWs, mapasaya lahat ng taong nasa bahay. Alam namin yung pakiramdam na mawalan ka rin talaga. So, we wanted to make people happy. And of course, Same. And of course na, alam mo yun, na may gawin. Siyempre, nakakabaliw yan. Nakakabaliw. Sa banda, kaya nga ako nag-content Wala rin tugtog. Wala akong malabasan ng creativity. Banda. Ay, nag-content ako kasi walang gig Wala yung banda ko, wala na. Diba? Pahinga na. So, gets ko yan yung creativity. So, live stream. So, nag-live stream na kayo. Kailan nagsimula? Yung alin? Na pumutok. Yun doon mo na lamang, shit, ito na yun. Ito na. Kasi dati ang nanonood sa amin parang pinakasimula is 30, minsan 20. Pinakamataas 100, 150, tas biglang nagiging 500 na. Saan to? YouTube? Facebook? Facebook lang. Okay. Facebook lang. Hindi ko alam kung kailan kami nag-start sa YouTube na Parang nung nag-upgrade na ata kami ng studio. Pero lumipat lang naman kami. Lumipat lang kami ng pwesto. Nag-boom na siya nung nakikita namin parang
naging 8K. 8K nanonood, laki nun. Tapos, ang pinaka-peak namin, parang 2020 na ata to na kalagitnaan or parang, hindi ko matandaan eh. Ang nanonood sa amin, lumampas ng 80K. Okay. Yun yung hindi pa nasasara yung YouTube namin. Kasi nahack, alam ko, or something happened. Kinuwento ni Jake yun eh. Pinasara yun. Pwede ko ba banggitin dito yung nagpasara? Oo, kasi since tinry kami 7 times, wala talagang hindi kami kinausap or anything, hindi nakipag-negotiate sa amin na pwede naman namin i-delete or pwede namin ibigay sa kanila yung half ng kikitain. Wala, strike talaga, take down. Wow. Okay. Alam mo yun, para kami, tumutulong lang kami. Why would you do that sa napakaliit na channel and you guys are so big? And you can handle a lot of artists. Tapos, sa napakaliit na channel na nagpapasaya na maraming tao, you wanted to strike it down. You striked it down. Sorry, medyo naiinis pa ako kasi tama. Hindi nila kami kinausap. So, I was so devastated and sobra ako naiinis. Pinabura yung YouTube channel, ganun? Yes, strike. As in, shut down. Ito ba yung bakit nga ba? Yes, yung ba? ganyan tayo na may bakit nga ba? Tapos ito yung kinover namin yung mga ibang parang OPM songs. Kaya nga hindi kami nag-OPM. Now you know, kaya hindi kami nag-OPM because takot na kami ma-strike ng kahit sinong. Especially Pilip. Pero kasi, I get it. It's really, talagang naman yun. Mali naman din naman kami. Pero kasi, sana nakapag-negotiate sila. Oo. To make things better, not worse, na ganito. Sana may relationship tayo, di ba? Oo. Tsaka cover. I-cover, di ba? Sino ba naman yung hindi magugustuhan na nag-cover yung artist, di ba? Pwede mo i-collab eh. Rosel Nava. I-collab Ay, hello po. Shoutout po kay Rosel Nava. Napakaganda po ng song nyo. Thank you po. Nahinayaan nyo akong kantahin po yung song nyo. Salamat. Yeah, no? Pero hindi naman siya yun. Nga ang nag-ano eh. Ang dami nagko-cover. Pero ang bakit nga ba? Alam ko hindi. I don't know. Pero kasi yung ibang tatandaan ko. At saka yung ibang, kasi kino-cover namin yung ibang songs baka gawa nun. Okay. Sayang, no? Sayang, pero it's okay. It's kasi meant to happen. It's meant to happen. And nung time na yon, buti na lang magaling yung director namin na si Erwin. Kasi after that, gawa agad siya ng YouTube channel. Doon pinapunta lahat. Pero it's a long process. It's a new channel. Tapos yung iba, hindi nila alam kung saan kami hahanapin. Asan na yung new channel, ganyan. Totoo ba to? Hindi ba to parang bogus-bogus lang? Di ba? Siyempre, tao ilan ba na yun? Nung pina-shutdown nila, ilang subscribers? 2.1. Ang sakit. 2.1 or 1.9? Million. Ang sakit. Ang sakit talaga. Masakit siya. Lalo na sa amin. Tapos, yung mga naghahanap, eto pa ang masakit. Yung mga naghahanap sa amin ng OFWs, yung mga nanonood ng videos namin na nakakapagpasaya lang sa kanila is kami nung time na yun. Nung time po na yun Mismo. Why would you do such a thing, di ba? Parang di ka nag-iisip dahil lang nainis ka, kinover namin, tumataas yung views, wala ka nakukuha, strike it down. Sakit. Sakit. Tsaka ako being an OFW, nag-Dubai din ako 2 years, 6 months ako dun. Mahirap. Pag nakapanood ka ng makapanood lang ako ng Cinema One, parang natutuwa na ako eh. At saka diba, makapanood ka ng Pinoy na vlogger, ganun kahalaga yun eh, sa OFW. Naranasan ko yan, yung feeling, yung homesick ka talaga. 2 months pa lang o kaya 1 month pa lang gusto mo na umuwi. Grabe yung homesick. Tapos, basta, I don't know what, kung ano yung nafe-feel ng mga OFWs, but saludo kami sa inyo. And thank you so much for doing your work there. For your families. Yan. So, gaano katagal yung channel, bago nyo na ma-100K ulit, gaano katagal yung bago? Alam ko, 1 linggo lang eh. Sabi sa akin ni Jake noon ata, 2 weeks, parang 100K. Parang 1 to 2 weeks, 100K agad. Pero kasi, alam mo yun,
So, naano lang ako na nung natatandaan ko, grabe yung workflow na ginawa namin para ma-build ulit yung channel. And natuto kami nung sa bagong channel namin because syempre, hindi na kami mag-OPM. Tapos more on old songs. Kaya ang dami natin, ba't di kayo kumakanta ng OPM sa live? Di kayo kumakanta ng OPM na cover? It's because of that. Na-trauma kami. Traumatized kami. But all is well. Ang ganda na nangyayari ngayon. And I am very, very happy kasi yung growth namin as a band. Sobra. It's unexplainable. Tsaka tumugtog. Kung tumugtog yung man, wow. Magaling talaga sila. Panglaban na, gumaling. Talagang layo. Layo kumpara dun sa dati. Oo naman, compared to sa first live shit. Ang layo. Hindi, ang layo ngayon. Nakita ko yung Only Hope. Panggera yung areglo eh. Ako, salamat. Oo, yung napakinggan ko siya eh. So, salamat. Alright, paano mo binangon yung sarili mo? Kasi alam ko nararamdaman ko yung bad trip nung 2 point something, alam ko yung feeling nun eh. Parang, dahil being a content creator, kung sa akin mangyari, grabe yun. Hindi ko alam ano yung nag-push pa sa'yo na parang, sige, paano mo binuhat yung sarili mo? Noong time na yon, ang dami ko iniisip. Ang pinakauna ko iniisip, kaya ko ba? Kaya ko pa ba? And second, inisip ko syempre, maraming tumutulong. Andyan yung banda ko. Andyan si Erwin. Andyan yung mom ko. Kanina ko ba ito gagawin? Sa supporters ko. Sige, babangon ako. Kaya ko to. Pero, dumating ako sa point na pupunta akong banyo. Iyak ako. Ba't kaya nila ginawa to? Di kami kausapin. Nagpapanik ako. Siyempre, andyan yan. Andyan, panic attacks. Pero hindi ko pinapakita sa kanila. Lungkot, iyak. Pansin ko din noong time na yun, parang bilis ko magalit. Lahat, sama-sama. Tapos, eating disorders, kain ako ng ganyan. Di ko makontrol. Anxiety attack. Pero ang anxiety attack ko na pa nanginginig lang to. Umaganon. Ang daming ganyan. Iba-iba kasi yan eh. Bumangon ako para sa nanay ko, sa banda ko, sa supporters. And dasal. Dasal kay Lord, humingi ako ng tulong. And inisip ko yung craft ko. Ano ba talagang gusto ko mangyari sa career? Inisip ko rin yung career ko. Maraming bagay kung bakit ako bumangon. And mabilis yung process ko nun. Hindi ko din matandaan kung paano, bakit ganun kabilis. Gaano kasarap maging Gigi Delana? Nako! Ano yung perks? Doon muna tayo. Ano yung perks? Perks, kakain ko yung gusto ko ngayon. Ano yung gusto mo? Sige, ano yung mga food mo na paborito? Aside na ngayon. Ngayon, mahilig ako sa strawberry. Okay. Before kami mag-shoot, kumain ako ng isang strawberry. May tinga pa ako sa gitna. Kumain ako ng strawberry. Mahilig ako sa chicken tonkatsu ngayon. Ginagawa ko kasi siya ngayon. And paborito ko talaga sa lahat-lahat, kahit kainin ko siya everyday, fried chicken and chocolate. And milk tea. Hindi mo man nakakain dati? Yung alin? Yan. Yung mga ganyan. Nakakain mo na dati yan eh. Diba? Hindi, milk tea, hindi. Fried chicken kahit pa paano, oo. Pero not everyday. Ang kinakain ko lagi, ligo. Ligo sardines, tapos itlog, ganyan. Dati? Tapos kaning Pero lamig. masaya ka nun. Oo naman. Masaya ka nun. Sobra. Oo. Tapos, diba? Ano pa kinakain ko? Hindi talaga ng nanay ko eh. Pero yung tinik ng isda, yung galunggong, ihiwalay ko yun. Tapos piprito ko. Okay. Sobrang lutong. Tapos gagawin ko siyang parang chicharon. Nagugutom tuloy ako. Diba? Mahilig ka nga magluto eh. Yes. Tsaka ako napaglutuan na ako guys ni Gigi Delana. Grabe. Pwede na mag-asawa. Ay, kailang haya. Nako, pwede na. So ano pa yung mga ibang perks ngayon na perks ko, nabibili ko yung
mga kailangan ko. Like, halimbawa, kailangan ko ng Ferrari, outfit na hindi kailangan naman. mo, Hindi, di pa. Abangan natin yan. Sana soon. Nabibili ko yung mga kailangan ko sa shows, ganyan. Yung kailangan ko sapatos. Minsan yung mga luhong, yung toys ngayon, bumibili ang Pop Mart. Dati hindi ko nabibili yung mga yan. Gabi nga eh. Kulang pa. Oo. Yeah. Luho na. Kulang pa. Pop Mart, ano pa? Ano pa bang Bag, perks? siyempre. Bags. Ano yung pinakamahal na bag na nabili ni Gigi? Hermes. Hermes. Grabe. Level na Pacquiao. Pero ano yun, ang sabi sa akin ng partner ko, sabi niya, kung bibili ka, wag i-credit card. Which is totoo. tama. Kasi pag credit card, it's not your money. Yes. Hiram yan eh. So, Yes. if you wanna buy something, pwede kang, halimbawa sa TF ko, kuha ko ng 5%, ipunin ko. Pag naipon ko na, reward ko sa sarili ko, bilhin ko yung gusto kong bag. Yun yung ginagawa ko ngayon. So, Tama. I will not spend ng out of budget ko. Mismo. So, ipon siya. Within your means. Yes, exactly. Tapos, perks pa ng pagiging Gigi Delana, I can inspire more people because they know my name, they know me enough, and hindi sa pagmamayabang, but I influence yung mga kabataan, yung ibang kabataan na sa hair, ganyan, sa outfits, how to perform. So, I am really, really thankful sa binigay talaga ni Lord na ganito, na nakikilala ako. It's because not just sa talent, it's because of my personality as a person na you inspire more people, dedicate your songs to them, give them more options sa goals nila. Yung, alam mo yung learnings ko, habang tumatanda ako, i-share ko din sa kanila. May power ako na ganon. Yun yung perks ko. Totoo, meron naman talaga. Diba? May Kaya power minsan, na ganun. ingat din sa mga dinidikit mo sa pangalan mo. And, ingat din sa mga sinasamahan mo. Exactly. Ingat talaga. Oo. So yung ngayon, lumabas ka na sa ABS-CBN. Yeah. Di ba, lumabas ka na. Oh, yes. So parang hindi ko mag-get, saan nanggaling yung chismis na ban ka sa ABS-CBN? Hindi ko alam. Sino nagpakalat nun? Kasi kahit si Nomer din, saan nanggaling to? Parang ganun. I have no idea. I really have no idea. Pero may mga chismis na kumakalat na mga naka-work ko before. I don't wanna... ayoko magsabi ng names. Oo. Pero, noong time na yun, naghinala din ako. Siyempre, naghinala ako. Pero I don't think nagagawin sa akin yun kasi I have no bad blood to them eh. I love ABS-CBN. I love GMA. So, wala ko ginawa sa GMA. Bakit ako mababan? Lumalabas ako sa kanila sa SOP, child star ako dun eh. Exactly. Na wala naman akong ginawa. Wala akong bin-reach. Hindi ako nag-breach ng contract. Ayun. And, Gustong-gusto ko rin yun, yung SOP, yung sex Diba? on phone. Oh. Ha? Hindi. parang iba yun! SOP. Yan. Kala ko, yun pala yung pinag-uusapan natin, TV show. Yes. Akala ko, yun. Sige, tuloy mo. Painom ako dun ah. Yan. Okay. Wala, tuloy ako! Asa na ako? Yun, yung mga naka-ano mo sa SOP, dikit mo sa I love ABS and GMA. There's no competition talaga sa kanila. So, why would I be banned? Exactly. Ay nako, kayo talaga. Tapos may mga nagsasabi pa, scam daw, whatever. Ay, nako. Di ba? Ako parang, Ay, nako, scammer, talaga. hello. Di ba? Parang, Ako pa mga scam, ako nga na-scam. Oo. Ako nakuha na ng maraming pera. Oh my goodness. Oo. Kayo talaga. Yun nga sabi, ikaw ang nagbayad dun sa Yes. lahat ng mga binalik Yes. mo sa kanila. Tama? Kami ng partner ko na parang, bakit, out of yun eh, out of respect na rin sa mga, Oo. alam mo yun, Hindi, tsaka mahirap pag pangalan mo. Pag pangalan Ganon kahalaga ko. yung pangalan eh.
Lalo na pag na-damage siya ng ganyan, natawagin ka scammer, it's not easy to, na linisin yon. Oo, sinabi mo. It's not easy, tapos may mga kumakalat pang ganyan, it's not easy. Ang dami nang lumalis ng bansa na ganyang pero ikaw, at least ngayon, nalilinaw natin, binigay mo, binayaran mo lahat, hindi ka tumakbo, nandito ka pa rin. So, tapos, scammer. ang lang kasi, ang isang take ko dyan is, nag-invest ka. Nag-franchise ka sa Jollibee. Tapos, nagpatayo ka ng Jollibee somewhere na hindi naman pinupuntahan ng tao. So, patayo ka dyan. Nalugi yung Jollibee. Nagsara. Hihingi ka ba ng refund? Siyempre, hindi. Sa Jollibee? Hindi. Sisisihin mo yung owner ng Jollibee? Hindi. Hindi, di ba? Oo. Wala, lugi ka. Tanggapin mo, lugi ka. Oo, lugi ka. Wala It happens sa negosyo, hindi naman yung naglabas ka, kita ka eh. Exactly. Negosyo yan. Talagang may pros and cons dyan. Dapat alam yan ng mga nagbi-business. Kahit first time mo magbi-business, kailangan mong alamin lahat ng details bago ka pumasok dyan. Which is, kami din, sa lahat ng businesses, sa lahat ng kakausapin namin, kailangan na alamin namin. It's a big, big lesson for us. Daming nangyari. Daming lesson. Daming lesson. We have an upcoming shows po sa USA, Rated G, a Valentine's concert. Feb 14, San Francisco. Nandiyan po kami sa Scottish Rite Masonic Center. Sa Feb 15, Tampa, Florida. Again, nasa Bayanihan Arts and Events Center po kami. Feb 21, nasa San Diego kami, Viejas Casino and Resort. Feb 22, New Orleans naman kami sa Edna Carr Gymnatorium, 4400 General May Avenue. Feb 23, Detroit, Michigan. Oy, first time ko. Suburban Collection Showplace Platinum Ballroom. Yan Sa March 1, nasa Anchorage naman po kami sa West High Auditorium, Anchorage AK 99517. And March 9, nasa Guam kami, University of Guam. I'll see you guys. Thank you so much. Thank you so much to you, Bryce. Thank you so for much. making me promote my shows. Thank you. Thank you so much for promoting me also. Oo diba? naman. For promoting Promote natin me. isa't isa. Yung management ko ngayon, ang presidente, guess who? Gigi Delana. Di ba? Maraming salamat sa mga nanood ng part 1 at kung nabitin kayo, meron tayong part 2 na ilalabas. Pero bago yan, mag-subscribe muna kayo dito sa channel ko para maabot naman natin yung 100,000 subscribers by March. At syempre, don't forget to follow Gigi Delana. And of course, follow nyo rin tong Spotify account ko. I-rate nyo na rin. Maraming salamat. Ito nga pala si Tio Bry. Abangan nyo next week yung part 2. Yun lang. We got a situation right here. Sabi nila ako daw ay pabling, ako daw ay pabling, ako daw ay pabling, at sa chicks daw